good morning, Karil Hiniero, tips ko dyan. Ayan, magbibigay lang ako ng minimum spacing sa ating mga stirrups. Sa poste ito mga idol ha. So mayroon tayong formula dito. 1/4 minimum dimension, 6 dB. Ano nga ba yung dB? Bar diameter. And 150. Okay, so mayroong limit idol, mayroong limit. Okay, sa end zone to mga idol ha, sa end zone. Sa end zone. Halimbawa mga idol, meron tayong poste na 400 by 500. Kunin lang natin yung pinaka minimum dimension, pinakamaliit. Okay, so multiply lang natin sa 1/4. 1/4 multiplied by 400 is equal to 100 mm. Yan na yung spacing natin sa ating poste. Okay, na 400 by 500. Ngayon, ano nga ba yung 6 dB? Yung 6 dB idol, yung 6 mga idol is constant yan. Yung dB is yan yung bar diameter. Ano nga ba yung bar diameter? Ito yung longitudinal bars. Okay, let's say mayroon tayong poste dito, 400 by 500. Ito yung kanina, di ba? So meron tayong 6 na bakal. So i-multiply lang natin sa 6 idol. So 6 times 20 is equal to 120 mm. Okay? Ito na yung spacing na pwede natin gamitin din. Okay? So nandito sa tatlo idol. 100, 120, o 150. Huwag ka lang lalagpas dito sa 150. Okay, so yung na-compute natin idol, 100. So dito tayo sa 100. Okay? So ngayon, sa gitna naman idol, sa gitna pwede kang gumamit ng 150, 200 mm basta pasado pa rin sa shear at maximum spacing limits. Okay? So yun idol. Kung may mga confinement kayo sa gitna idol, may mga dugtungan kayo, syempre hindi pwede itong 200 at 150. Okay, yung mga splicing sa ating mga midspan sa column, hindi pwede ito. Okay, so may computation ulit yun. Eto idol, magagamit mo lang ito sa mga ordinary frames. Okay, ordinary frames. Ibig sabihin, hindi yung mga special frames. Okay, eto ay pang-ordinary frames, hindi sila pang-special frames. At least, nagkaroon ka ng idea, idol. Sa mga special frames, idol, eh, siyempre, ibang usapan yon. Okay? Dinedesign ulit yun ng mga structural engineers. Okay? So, bakit ang dami? Siyempre, mga idol, ang dami. Broad kasi ang engineering, so napakadami yan. So, itong mga itinuturo lang namin ay mga basic formulas lang na kung saan ay magkakaroon kayo ng idea na may nagaganap na computation, hindi pacham. Okay, kasi yung iba kasi, basta ganito na lang, pwede na yan. Safe na to. Ganun kasi idol yung mga iba. Kaya hindi nila alam na may mga computation na nagaganap. Kasi kung i-compute ko pa to, napakadaming papel. Hindi tayo matatapos ng 1 oras idol. Okay, so ito lang yung pinaka-basic lang. At pwede nyong gamitin to anytime. Pwede nyong i-apply yan. Pero kapag may mga critical zone na, eh siyempre, kumonsulta kayo sa mga structural engineers, sa mga engineers para mabigyan kayo ng tamang advice para hindi kayo magkaroon ng problema. Okay, so yan ang sabi ni Karil Hiniero. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.